Bernie! Si Lola, Bernie! Kung makita mo man si Lola, anak! Nandito ako, hinahanap kita, Bernie! Nawa, umuwi ka na! Ibigay niyo sa akin. Nawa po, balang araw makita ko ang aking apo. Ay, naku, nandito na nga ang aking apo, Lord! Thank you, Lord! Maraming salamat po, Lord, na nakita kami ulit ng aking apo! Hindi na nakalag siya! Kasi ang ipinipilit mo, Melissa Lapuos. Raquel Vargas talaga yan sa... Kasi kahit makita yan sa mga kalye o kung saan, syempre hindi natitingnan yung mukha niya, kundi pag inilagbok, yung pangalan niya na nasa isip. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Dahil ang mga pinapangarap na muling pagtatagpo, abot kamay na dito sa Reunions. Tulungan niyo po kami! Nawala ng kulay, pangarap, nawala ng saysay, nang bigla na lang mawalay ang mga mahal sa buhay. Lahat tayo'y may karapatan na sa pamilya'y mapabilang. Lahat tayo'y magtutulungan sa muling pagkikita inaasam. Ang naghahanap ay may pag-asa, ang nawawala ay makikita. Nasirang pamilya muling mabubuo, gumuhong pangarap muling itatayo dito sa Reunions. Dito sa Reunions. Susunod, muli na namang gumagawa ng kanyang prayer request si Aling Rosalina. Ang kanyang kahilingan, makauwi na sana ang kanyang 10 taong gulang na apo. Dito sa Reunions. Naniniwala ka ba sa kasabihang prayer can move mountains? Katulad na lang ni Aling Rosalina na walang sawang nananalangin para sa kalutasan ng kanyang 6 na buwan ng suliranin, ang pagkawala ng kanyang apong si Bernie. Tuwing Sabado, dumaragsa ang libo-libong tao rito sa Sukat Parañaque. Lahat sila, iisa ang pakay, ang dumalo sa charismatic group na El Shaddai. Sa bawat makalangit na awitin, nakakaindak na sayaw at mga pagpapatotoo. Nung magkasakit ako ng mahina, sabi ko kay Yahweh sa time, 1 plus 1 equals 3. Bawat isa umaasang maaambunan ng kanya-kanyang himala. Isa na rito ang 70 anyos na si Aling Rosalina. Sa mahigit 10 taon daw niyang pagdalo sa mga gawain ng El Shaddai, hindi na raw niya mabilang ang mga biyayang dumating sa kanyang buhay. At ngayon, muli na namang gumagawa ng kanyang prayer request si Aling Rosalina. Ang kanyang kahilingan, makauwi na sana ang kanyang 10 taong gulang na apo na si Bernie. Halos 6 na buwan nang nawawala. Inasahan ko talaga, kumakapit ako kay Lord talaga na mahanap ko siya. Yan na lang pag-asa ko. Hindi pa si Lord mahaba ang kamay niya, hinihipo niya yan. Nawa talaga, balang araw makikita ko rin siya, makasama ko rin siya balang araw. Sa poder daw ng anak ni Aling Rosalina na si Lisa nakatira ang kanyang apong si Bernie. 3 araw daw matapos ang eleksyon nito lamang Mayo, pinasyalan ni Aling Rosalina ang mag-ina sa kanilang bahay sa Makati. Tapos nung eleksyon, nung pumunta uli ako dun sa kanya, sabi niya, Nanay, nawawala si Bernie.
Kailan? Nung 13, sabi niya. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? 1 linggo na palang nawawala. Ang ginawa ko, inaway ko ng inaway, pinagalitan ko ng pinagalitan yung anak ko talaga. Galit na galit ako sa kanya. Hanapin mo yan. Sa sama ng loob ni Aling Rosalina sa kanyang anak, mag-isa niyang hinanap ang kanyang apo. Ano ako, talagang parang akong tinakluban pa ng parang natakluban ako ng langit ba na, na-nervous kaya ako. Oo, na-nervous kaya ako. Sabi ko, nawa naman, huwag naman ako magkasakit, sabi ko. Talagang naguguluhan ako talaga, hindi ko na alam kung saan ko siya hahanapin. Yung apo ko, hindi ko alam. Tumingi ako lagi ng sa mga kasamahan ko sa simbahan, pray. Tapos sa mga sa El Shaddai, yung mga ka-brothers ko, ka-sister ko. Nasubaybayan daw ni Aling Rosalina ang paglaki ni Bernie. At napansin daw niyang may pagka-espesyal ito. Si Bernie kasi may kapansanan sa pag-iisip. Baby pa lang po siya. Pinanganak siya ng 7 months. Mahigit 3 linggo siya sa incubator dito sa Pasig, hospital ng Pasig. 7 months. Tapos iba ang niya, iba ng niya talaga, ibang pagkalaki niya, ibang ugali niya. Higit pa raw sa isang lola ang ginampanang papel ni Aling Rosalina sa kanyang apo. Kaya napakasakit para sa kanya ang pagkawala ng bata. Malaking hirap ko dyan sa bata na yan. Lalo na sa Laguna kami. Wala yung nanay na yan. Halos wala kami makain, walang padala yung anak ko. Tapos sabi niya, maghapon niyang kamote, saging pagkain namin. Tapos sabi niya, sabi niya, gusto ko kanin. Sabi niya, gusto na niyang kanin. Tapos sabi ko, saan tayo kukuha ng kanin? Wala tayong bigas. Sabi ko, ginawa ko, pumunta ako doon sa kapitbahay namin. Binigyan ako isa ngayon, pinakain ko ng kanin. Tapos nung bagyo, kami lang dalawa, halos malunod na kami sa Laguna. Kami lang, mabuti sinagduluhan kami. Kasi baha doon, pag bumabagyo, bumabaha doon. Halos malunod na kami, lapo ko. Hindi ko alam kung nagagawin ko, kami lang dalawa sa bahay. Mabuti may mga rescue naman doon, mabilis naman sila. Sa 6 na buwang pagkawala ni Bernie, halos mabaliw na raw si Aling Rosalina. Parang nawawala na ako ng para mo, isa kang namatayan, isa kang po, pakiramdam ko sa kanya. Mabuti sana kung ang batang iyan ay tama ang pag-iisip niya. Iyan ay hindi tama ang pag-iisip niya. Kinuha na rin namin ang tsansang kapanayamin ang ina ni Bernie na si Lisa, na kasalukuyang nakatira sa Makati. Sa pagkawala raw ng kanyang anak, nagkaroon daw sila ng kaunting tampuhan ng kanyang inang si Aling Rosalina. Nawawala nga naman yung niya. Kahit papano, naghirap din siya doon. Kasi siya po yung katulong ko nung ako po yung nanganak. Siyempre, yun ang inaano niya sa akin. Pero nung nagkasundo naman kami na hindi ko naman ako pinababayaan na gano'n. Sabi ko, siyempre, intindihin niya rin na may iba rin akong kailangan pang gawin. Buti kung siya lang at yung malaki kong anak na yun, pwede. Ngunit ang higit daw na bumabagabag kay Lisa, ang kondisyon ng kanyang anak. Sa kabila raw ng matinding unos na dumating sa kanilang buhay, naniniwala silang mapapawi rin ang ulap ng kalungkutan na bumabalot sa kanilang pamilya. Naano ko nang alam mo sa Diyos na sana pinipray ko na lang paggabi, tutulog ako, sabi ko. Lord, sana yung anak ko, gabayan mo kung saan man siya. Sino man pong pamilyang kumukup sa kanya, maintindihan siya. Hindi naman ako nagsisisi na, Lord, bakit mo binigay? Hindi, talaga pagsubok yun. Hindi ba, tayo nga may pagsubok, may unos nga tayo sa buhay natin. Iyan na nga ang unos ng buhay namin. Tapos yung unos na yan, kailangan paglalabanan yan, kailangan matatag ka. Kasi pag lumabas ka na doon mo matatanggap lang lahat ang pagpapala mo. Bernie, sana bumalik ka na sa amin. Uuwi na lang tayo sa probinsya para hindi na tayo maghiwalay. Alam ko po na nagkulang ako sa'yo. Hayaan mo pag-uwi natin, hindi ka na mawawala. Bernie! Si Lola, Bernie! Kung makita mo man si Lola, anak, nandito ako, hinahanap kita, Bernie! Nawa, umuwi ka na. Ayon
sa mag-inang Aling Rosalina at Lisa, Bernie Glema ang buong pangalan ng bata. 10 taong gulang na raw ito at may kapansanan ito sa pag-iisip. Agad naming tinawagan ang mga shelter na maaring nakakupkop kay Bernie. Swerte namang sa pagtawag namin sa SDC o sa Social Development Center sa Quezon City, isang batang nahahawig di umano sa description ni Bernie ang kasalukuyan nilang kinakanlong. Ngunit Bonnie raw ang binabanggit nitong pangalan. Kaya parang makasiguro, agad kaming nagpunta sa nasabing shelter. Tatanong ko lang po baka nasa pangangalaga niyo po ito, si Bernie Glema. Opo. Yung mukha niya, mayroon dito. Kaya lang hindi Ber lang pangalan. Bonnie yung pangalan Bonnie niya yung sa pangalan amin. niya. Pero Glema rin ang sabi niya. Wala akong sinasabi niya apelido. Basta Bonnie lang siya. Ma'am, okay lang makita po natin. Baka makita niyo. Opo. Sige po. Punta tayo po sa taas. Nandun siya. Okay, sige po. Maya-maya pa, Ito si Bonnie. Ito siya. Bonnie, alam mo to? Sino to? Dito sa reunion. susunod, Ibigay niyo sa akin. Nawa po, balang araw makita ko ang aking apo. Ay, naku, nandito na nga ang aking apo, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Lord, na nagkita kami uli ng aking apo. Dito sa reunion. ipinagkakatiwala na lamang daw ni Aling Rosalina sa kamay ng Diyos ang pagkawala ng kanyang apong si Bernie. Wala siyang kamalay-malay na sa mismong pagtitipon ng charismatic group na El Shaddai, siksik, liglig at nag-uumapaw ang biyayang naghihintay para sa kanya. Ayon sa social worker, Mayo raw ng taong kasalukuyan nung nadampot si Bernie sa Cubao. Na-rescue siya ng isang sa BSDO ng Barangay Marilag. So, noong May 14. So, May 14, inikot siya doon sa barangay tsaka yung mga karating barangay. So, wala sa kanya nakakakilala. Dinala siya dito sa amin. Napaka-hyper. Yung lakad niya, takbo ng takbo. So, bali wala siyang alam, wala siyang pakialam pag ini-interview namin. Sa sobrang kalikutan nga raw ni Bernie, na aksidente ito habang naglalaro. Kaya sinimento ang kaliwa nitong braso. Sa kakulitan niya, parang natutulog sila nung gabi na yon. Bigla siyang tumayo, tumakbo, iihi daw siya. So yun, nadulas siya dito sa Kaya yun. Although under medication naman siya ngayon. Kinausap namin si Bernie, ngunit pawang mga inosenteng tingin lang ang isinagot nito sa amin. Anong ginagawa mo dito? Ha? Anong gusto nang ginagawa mo? Nag-play? Lalaro lang? Hindi niya alam kung saan siya uwi. O saan bang bahay niyo doon? Yun lang, mama. Ganun lang siya. Gusto niya na umuwi. Pero hindi niya alam kung saan namin siya ihatid. Kinabukasan, araw ng Sabado, dinatnan namin si Aling Rosalina na naghahanda na para pumunta sa pagtitipon ng El Shaddai sa Parañaque. Ang hindi niya alam, sa lugar na yon, magaganap ang pagkikita nilang maglola. Kasama ang staff ng shelter, sinundo na rin namin si Bernie sa SDC. Pagdating sa Parañaque, inabutan namin si Aling Rosalina na taimtim na nagdarasal. Pagkatapos ng idinaos na misa at praise and worship, pumila si Aling Rosalina papunta sa entablado. Ibabahagi raw kasi niya ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kasabay na rin ang panawagan sa kanyang nawawalang apong si Bernie. Kasi po ako ay nawawala yung aking apo. Ito po yung kanyang picture. Kung sino man makakilala sa kanya, ipagpaalam na lang po sa akin. Habang nagsasalita si Aling Rosalina sa entablado, naghihintay naman sa backstage si Bernie. Noong mga sandaling yon, tila nakilala na ni Bernie ang boses ng kanyang lola. Ilang saglit pa, Ibigay niyo sa akin. Nawa po, balang araw makita ko ang aking apo. Ay, naku, nandito na nga ang aking apo, Lord. Thank you, Lord.
Maraming salamat po, Lord, na nagkita kami ulit ng ating apo. Dito na pala siya. Hindi ko alam. Narating po sa akin ang aking apo. Lord, Bernie, salamat na lang. Nandito ka. Ang nangyari sa'yo, Lord. Napakabuti mo talaga, Lord. Ang binigay mo niya muli sa akin. Lord, maraming salamat. Maraming salamat, Lord. Nakilala rin ni Aling Rosalina ang kumupkup kay Bernie. Naduraso siya na kasi masyadong malikot. Oo, naduraso siya sa pagkatapos silang kumain, pag-abulan siya nadulas. Masarap basa. Naduraso. Kahit malalim na ang gabi, tumulak pa rin kami pa Makati para sorpresahin naman ang ina ni Bernie. Ganda kay Mama. Si Aling Rosalina, waring kinalimutan na ang tampuhan nila ng kanyang anak na si Lisa. Ang panalangin, kung sasamahan ng sipag at tiyaga, mas malaki ang tsansang matupad. At para kay Aling Rosalina, biyaya ang naging sukli ng kanyang walang sawang panalangin dahil naniwala siyang lahat ng imposible magiging posible sa mga nananampalataya. Dito sa reunion. Susunod, nito lamang nakaraang linggo, 2 panawagan ang nawawala ang idinulog sa aming tanggapan sa magkahiwalay na pagkakataon. At kapansin-pansing magkapareho ang kanilang mga mukha, pero magkaiba ang pangalan. Dito sa reunion. Oras na mag-asawa ang tao, parang magulang na rin ang turing niya sa kanyang biyenan. Kaya naman si Susan, hindi mapakali sa pagkawala ng kanyang biyenan. Ang problema, saan hahagilapin ito at paano? Gayong 2 magkaibang pangalan ang gamit niya. Ang ating mga pangalan na marahil ang pinakasimbolo ng ating pagkakakilanlan mula sa ating pagsilang, sa pagpasok sa paaralan, sa trabaho, at maging sa mga legal na transaksyon. Pangalan natin ang unang tinitignan. Sa amin namang programa, pangalan din ang pinagbabasehan sa pagtuntun sa mga nawawala. Pero nito lamang nakaraang linggo, 2 panawagan ang nawawala ang idinulog sa aming tanggapan sa magkahiwalay na pagkakataon. At kapansin-pansing magkapareho ang kanilang mga mukha, pero magkaiba ang pangalan. Ang isa may pangalang Melissa, habang ang isa naman Raquel. Para mabigyang linaw ang kalituhang ito, binisita namin ang nagpadala ng panawagan, si Susan. 4 na buwan na raw nawawala ang kanyang biyenan na si Lola Melissa. Pero meron daw itong alias, Lola Raquel. Tinawagan ko yung asawa ko na sa Saudi, nang sabi ko, bakit iba yung pangalan ni Mami? Sabi niya, yan talaga yung ginagamit niya kasi galit siya doon sa tatay ko. Hindi niya ginagamit talaga ang Lapuos. Bali, kaya Raquel Vargas pa rin sa pagkadalaga niya, yun pa rin ang talagang ginagamit niya. Ayaw niya ng Lapuos. Nagsosolo na raw sa kanyang bahay sa Bicol si Lola Melissa. Kaya iniluwas na lamang siya ng kanyang mga kapatid sa kanyang anak sa Pasig. Simula raw nung nakatapak sa Maynila si Lola Melissa, may mga nauna ng insidente na nawala ito. Dati pa, nawala na siya, April 1. Tapos, sa loob ng 10 araw, na madali naman siya nakita sa Pasig,
Kasi may file na ako sa Pasig DSWD. Ngayon, may nakakita sa kanya na mga Biseo na naglalakad sa Barangay Palatio. Nahirapan ko rin siyang iuwi dahil ang pangalan niya ay Raquel Vargas. OFW sa Saudi, ang kaisa-isang anak ni Lola Melissa na si Claro. Kaya naman ang asawa nitong si Susan ang nagpupursiging mahanap ang matanda na minsan naging dahilan pa raw para pagdudahan siya ng kanyang mister. Minsan dumating pa yung nagsiselo, sabi niya, ano? Gabi, hapon? Sabi, ba't umaalis ka na? Baka may makasama kang lalaki. Sabi ko, di nagalit pa ako. Sabi ko, ha? Sabi ko, ang kapal na mukha mo. Ako pa nga yung naghahanap sa nanay mo, pinag-iisipan. Nagagalit na yung asawa ko, sabi niya, ulitin mo kasi ang ipinipilit mo, Melissa Lapuos. Raquel Vargas talaga yan. Kasi kahit makita yan sa mga kalye o kung saan, syempre hindi natitingnan yung mukha niya, kundi pag inilagbok, yung pangalan niya na nasa isip niya. Ang anak ni Susan na si Karen ang minsang kasama niya sa paghahanap. Katulad ng kanyang ina, nalilito rin daw siya sa pangalan ng kanyang lola. Nakakagulo po kasi dalawa po eh. Di po alam kung ano yung pangalan. Kahit walang katiyakan kung matatagpuan ni Susan ang kanyang biyanan, sinisino pa rin niya ang mga gamit nito. Itatabi ko lang ito kasi hindi naman ako nawawala ng pag-asa na makikita pa naman siya pa. Nakita, gagamitin pa rin naman niya ito. Sabihin po kanina, pabubordahan yung pangalan. Palalagyan ko siya ng mga para sa pangatlong pagkakataon, hindi na mangyayari na mawawala. Mawala man siya, at least may babalik din agad. Kasi may pangalan na siya, contact number. Sa pag-usad ng mga araw, waring nauubos na raw ang lakas ni Susan sa paghahanap kay Lola Melissa. Sama ng pakaramdam ko, tapos andyan, nagkalat ang wala na akong gana magtrabaho. Kasi parang yung pag-asa ko na makikita ko sa maghapon na paghanap, nauuwi ko siya, wala rin. May miss na miss ka na namin, uwi ka na kasi hindi na rin mapalagay dito yung anak mo sa Saudi. Ayon kay Susan, Melissa Lapuos ang tunay na pangalan ng kanyang biyanan. Ngunit mas ginagamit daw nito ang pangalang Raquel Vargas. 75 years old na raw ito. Naka-receive tayo ng dalawang panawagan, ng isa ng July 17 at isa ng October 1. Pero nung July 1, ang pangalan kasi nung hinahanap dito sa dulog na to ay Melissa Lapuos. At nung October 1 naman ay Raquel Vargas. Pero isa lang yung litrato na nasa dalawang panawagan. Nung pumunta kami sa luwalhati ng Maynila, ipinakita namin ito sa social worker. Nung nakita nila, meron daw silang kliyente na ganito. Mabilis kaming pumunta sa nasabing shelter para kumpirmahin ang hawak naming impormasyon. Magandang hapon po. Ako po ulit si Richard Sarius. Tatanong ko lang po sana kung meron kayong client po na ang pangalan ay Raquel Vargas. Actually, meron kaming Vargas, pero hindi Raquel ang pangalan, kundi Melissa. Pero kahawig niya. Kahawig po nito, Lola? Oo, kahawig ni Ano Lola. po pangalan, ma'am, yung naibibigay niya po? Melissa. Melissa? Oo, Melissa. Opo. Meron din po kasi dito, ma'am, na isa pang panawagan na Melissa rin po, ma'am, yung na nakalagay na pangalan. Melissa Lapuos. Melissa. Kahawig talaga niya Kahawig po nitong Lola. Nauna na nandito ngayon. Lola. Nung nakaharap namin ang tinutukoy na matanda ng social worker, Siya po si Melissa. Melissa po kayo. Lola, nakilala niyo po ito, Lola? Ikaw po yan? Lola, bakit Raquel Vargas po yung pangalan po? Alias ko po. Alias mo po? Alias po yan na. Iyang pong Vargas. Ang apelido ko po. Dito sa reunion. susunod! Ayan. Bakit ka umalis kasi? Dito sa reunion. Bagamat nakakalito ang dalawang magkaibang pangalan na gamit ng biyanan ni Susan, hindi kami nagdalawang isip na aksyonan ang pagkawala nito. Maibalik kaya namin ng buong buo ang pangalawang ina ni Susan. Dito sa luwalhati ng Maynila, nakilala namin si Lola Melissa o Lola Raquel. Halos 3 buwan na raw siya rito. Melissa.
Melissa ay dinala dito noong August 26, 2010. Galing siya sa Reception and Action Center at according dun sa documents niya, siya ay nirefer ng ospital ng Maynila. Before daw na nabundol si Lola dun sa may flyover ng EDSA, Pasay City. Naglalakad, tumatawid, nabundol siya ng taxi. Pero yung taxi driver naman ay dinala agad siya sa ospital. Nag-uulyanin na raw si Lola Melissa. Hindi raw nito masabi kung saan siya nanggaling. Dumadagdag pa sa kalituhan ng mga social worker ang pagkakaroon nito ng dalawang pangalan. Actually, nagsabi siya Melissa, no, nung umpisa. Kaya lang kasi kalaunan, siyempre kinakausap din sila ng mga caregiver namin. Sinasabi din niya ng Raquel. Basta ang pangalan nga niya dito ay Melissa Raquel. Actually, sa aking mga house parent, sinasabi lang niya na gusto daw niya Melissa. Yun daw Raquel sa kaibigan daw niya nagbigay. Ganun ang sinasabi. Paiba-iba. Ang house parent na si Girlie ang madalas kakwentuhan ni Lola Melissa. Gusto na daw niya makasama si Junjun, yung alagaan, namimiss na daw niya. Hiwalay na daw sila ng asawa niya. Iniwan daw siya. Iniwan daw sila nung anak niya si Junjun. Sinubukan naming kapanayamin si Lola. Pero may aking ka. Igwa po akong aking saro. Anong pangarang kang aking mo, Lola? Junjun. Indahin daw dahil kunaaram, kunain na. Nagiwalay na po kami. Ayon sa kanya, ang anak daw niyang si Junjun ang dahilan kung bakit siya naligaw. Hinahanap daw kasi niya ito. Hinahanap ko minsan pero abo man ko magpakita. Hindi ko nain na dahil kunaaram po. Ang sabi yun, sa iya po na magbabago na po ako dahil na po ako maraot. Magkaiba man ang pangalang sinasabi ni Lola Melissa. Positibo ang staff ng shelter na siya na nga ang aming hinahanap. Sa amin naman kasi, sa aming record, kung ano yung binigay na pangalan, nilalagay namin yun. Let's say kung sinabi niyang Melissa, tapos Raquel. Para nga, kasi alam mo, ulyani na kasi. Nasanay na kasi kami dun sa iba na marami silang binibigay na pangalan. Pero ang ano natin ngayon is ang basihan yung picture. Kasi siya talaga yung nahandoon. Melissa Lapuosman o Raquel Vargas. Iisa ang sigurado. Iuuwi na namin si Lola sa kanyang pamilya. Samantala, sa tahanan ni Susan sa Pasig, inabutan naming nanunood ng TV ang mag-ina. Sandali namin silang inistorbo para ipakita ang dala naming larawan ng mga matatanda. May papakita po mga pictures. Ito po yung mga nakita po namin na matatanda sa paghanap po namin. Baka sakali lang po na may makita po tayo. Mami na. May ano po yan? Ano po yung... Ba't po kayo nakasigurado? Siya po. Sigurado po kayo yan? Si Mami po. Opo. Ma'am? Kahit wala po siyang pangalan, sigurado po kayo? Siya, ma'am. Siya po ito. Si Mami nga ito. Siyempre masaya po. Nakakaawa naman siya. 4 na buwan na, 5 buwan na siyang hindi ko na alam kung saan na nga siya. Ang mag-inang Susan at Karen, hindi kinutuban na parating na ang kanilang hinihintay sa nakalipas na 4 na buwan. Ayan. Bakit ka umalis kasi? Tagal na namin nagkana. Pagod na kami sa lugar. Hinahanap ka ng anak mo, si Boy. Bakit pumayat ka?
kami. Saan ka nakarating? Hindi malaki ang Maynila, ang hirap mong hanapin. Ang ganda-ganda ng buhok mo ngayon, no? Tingnan mo na. Huwag ka na nga alis. Magagalit na naman sa akin yung anak. Buti hindi ka nagkasakit. Bakit ka umalis na bahay? Sinong hinahanap mo? Ito yung bahay natin. Ito ang bahay natin. Matagal ka na dito. Di ba halos kung saan ka nakarating? Tinan mo ka. Nung nawala ka nung nakaraan, nung April 1, ang laki ng manas mo. Tingnan mo, ano ka na? Saan ka nakarating? Hindi mo naman alam pasikot-sikot dito sa Maynila. Iba naman yung probinsya doon. Kahit maglakad ka, nakakabalik ka. Eh dito, hindi mo alam tong bahay. Hindi mo nga alam ang address natin. Sino ako? Sino ang anak mo? Sino nga pangalan? Hindi nga si Junjun. Iniwan ka na nga ni Junjun. Kaya ka nga nagkaganyan. Sino po yung katabi ninyo? Siya po, si Susan. Apo, ano-ano niyo po si Susan? Hipag po. Po? Hipag. Tinawagan na rin ni Susan ang kanyang mister na si Claro sa Saudi para ibalitang nakauwi na si Lola. Andito na si Mami, hinatid na nila. Andito, pumayat siya. Oo, may sa Marikina Boys Town. Hindi na pinalampas ni Claro ang pagkakataong makausap ang kanyang ina. Ano? Ito na. Sabi, huwag ka nang alis yung bahay. Nakita mo, ang tagal ka namin hinahanap. Kami po sa asahan. Huwag ka nang alis yung bahay. Oo. Diyan ka lang. Andiyan, alagaan mo yung mga apo mo dyan. Opo. Ha? Opo. Ito, hindi na tayo nakikita pagkatapos nawawala ka pa. Isip tuloy kami kung nasaan ka na. Huwag ka nang alis, ha? Dahil na. Para mabawasan ang agam-agam sa nangyari kay Lola Melissa, nakausap rin ni Susan ang staff ng luwalhati ng Maynila. Ay, napunta po yan kasi napulot po yan sa Manila. Saan po? Sa Maynila? Oo. Saan po doon? Yung Maynila? May nabangga po siya ng ng taxi. Po? Nabangga po siya ng taxi. Tapos po, ewan ko kung dinala po Saan sa siya na Tapos dinala po sa rack. Ay, ma'am, galing na ako sa rock. From rack po, dinala po sa amin yan. So, ang nakapulot dyan talaga is yung taxi. At para hindi na maulit ang ganitong sitwasyon, may plano na si Susan. Ang damit niya, pinatahian ko na ng kasi baka maulit. Pero kung sakali makalayo-layo lang dito siya sa aming lugar, maaano na rin po yan sa amin agad. Kasi ang mali ko lang noon, hindi ko talaga nasunod yung anak niya, mister ko na lahat ng damit niya, kabilaan, lahat na sulok-sulok. Lagyan siya ng kahit address ko lang at contact number. Magbago man ang ating mga itsura at magpalit man tayo ng mga pangalan, hindi nito kayang burahin ang ating tunay na pagkakakilanlan dahil ang mas mahalaga kung paano tayo kinikilala ng ating mga mahal sa buhay. Dito sa Reunion. Narito ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming programa. Si Femela Lane Genoves, 2 years old, huling nakita March 21, 2009 sa San Jose del Monte, Bulacan. Si Luis Eleonor Veresio, 10 years old, medyo mapungay ang mata at may nunal sa kaliwang bahagi ng leeg. Si John Russell Antonel, 3 years old, may balat sa likurang hita at may tahi sa kaliwang pisngi. Huling nakita sa Santa Cruz, Manila. Si Risa Salcedo, 4 years old, balingkinitan, singkit at medyo kulot. Huling nakita March 27, 2008 sa Project 4, Cubao, Quezon City. Si Leia Sheila Derlo, 26 years old, huling nakita sa Santa Maria, Bulacan. Si Kimberly Milka, 14 years old, medyo maputi, huling nakita sa Muñoz, Quezon City. Sa linggo pong ito, umabot na ng 528 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na natin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Kumpiyansa ho kaming patuloy pa rin ang pag-akyat ng bilang na yan. Basta't patuloy pa rin po tayong magtutulungan.
Para po sa mga kaso ng mga nawawala, tumawag lamang po sa aming hotline 982-7777, local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook account. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dahil ang pinapangarap na muling pagtatagpo, abot kamay na dito sa Reunions. Lahat tayo'y may karapatan na sa pamilya ay mapabilang. Lahat tayo'y magtutulungan sa muling pagkikitang inaasam. Ang naghahanap ay may pag-asa, ang nawawala ay makikita. Nasirang pamilya muling mabubuo, gumuhong pangarap muling itatayo.